So, madami po tayong pagkakaiba-iba sa church na ito. So, from our skin color, sa height natin, sa background na meron tayo. Pero may isang bagay na binigay sa atin ang Panginoon na pantay-pantay at pare-pareho. At yun yung oras. Ito yung oras na binigay sa atin ng Panginoon. Meron lamang po tayong 24 hours para gamitin yung 24 hours para sa mga bagay na gagawin natin, whether ito ay sa school or sa work o sa mga nanay sa bahay para pag-aalaga ng inyong mga anak at sa mga gumagawa ng mga schoolwork, sa trabaho, workloads or etc. Ganon. So binigay ng Panginoon yung 24 hours para i-spend natin ito sa mga dapat nating gawin. At ito yung bagay na meron tayong pagkapare-pareho. So, meron tayong 24 hours sa lahat tayo, kahit na marami tayong pagkakaiba-iba. At itong bagay na ito, meron tayo nitong pantay-pantay at pare-pareho. At ito yung bagay na hindi mananakaw sa atin. Hindi mananakaw yung oras na binibigay sa atin ng Panginoon. 24 hours, hindi yan kulang araw-araw para sa atin. Pero itong bagay na ito, naman hindi siya mananakaw, pwede masayang. Pwede siya nating masayang. At kaya trademark po yung salitang kung maibabalik ko lang. So kung alam niyo yung hindi siya kanta, pero pwede din nating i-relate sa kanta. Pero trademark siya sa mga Pilipino kung maibabalik ko lang. Kasi it sounds like regret sa opportunity na nasayang nung nakaraan. Yung oras na binigay sa atin para gawin yung opportunity na yon, sayang. Kaya sinabi, kung maibabalik ko lang talaga yung oras na yun eh. 'Di ba? Kung mahilig tayo manood ng mga movie, makikita natin yun. Sayang. Sayang. Ayun. So, nasabi ko yan kasi yung topic po natin ngayon ay may kinalaman sa oras. So, ayan. Ay, may nag-control na. So, ayan. Nasabi ko yan dahil yung text po natin ngayon ay may kinalaman sa kahalagahan ng oras. So, basahin po natin yung, making the best use of your time, yung topic natin ngayon. Tapos yung text po natin is matatagpuan natin sa Ephesians. Ephesians chapter 5, verse 16. Sabi dito, na sinasamantala ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. So, ito, alam na natin tong lahat. Mga kabataan, for sure. Alam na natin to kasi parang naging team na rin to sa camp ng mga nakarang mga conference o seminar ata somewhere. Pero alam na natin tong lahat. Samantalin yung panahon sapagkat ang araw ay masama. Samantalin saan? Saan natin i-spend? Bakit masama yung araw? So mamaya, makikita natin yan kung paano. Pero yung Ephesians po, isinulat ni Apostle Paul yung half ng Ephesians para ipakita yung blessing na ibinigay ni Jesus Christ sa mga mananampalataya. So, especially yung chapter 5, sinulat ito para sa mga pagkatapos niya sabihin sa 1 to 3, sinabi niya doon yung blessing na ibinigay niya sa mga mananampalataya. After nun, sabi doon, therefore, sinabi sa 4 to 6, yung mga dapat gawin ng isang mananampalataya. So nakikita niyo yung connection. Chapter 1 to 3, sinabi yung blessing ng meron ang isang mananampalataya, yung gawain ni Paul sa mga hentil, at kung sino tayong mga mananampalataya dati. Dati tayo mga nasa kadiliman, pero dahil kay Jesus, tayo ay naligtas. Tapos after nung chapter 3 na yon, chapter 4 to 6, sinabi dito yung dapat mong gawin. Yung tungkulin mo bilang isang mananampalataya. Kaya sinabi ko rito, isinulat ito ni Apostle Paul para paalalahanan yung mga mananampalataya, para paalalahanan ka na nagsasabi na mananampalataya upang paalalahanan sa paglakad at sa pamumuhay bilang isang mananampalataya. So, especially itong chapter 5 po, isinulat ito para paalalahanan ka kung paano kang lumakad, kung paano ka mamuhay bilang nagsasabing mananampalataya. So, specifically,
pinalalahanan tayo ng Diyos ni Apostol Paul sa paggamit ng oras. Paano mo ba gagamitin yung oras mo? So habang nag-lecture o nag-ano tayo ngayon, sana i-realize natin sa isip natin kung paano ba natin ginamit yung oras natin itong mga nakaraang araw. Paano mo ba in-spend yung oras mo? Saan mo in-spend yung 24 hours na binigay sa'yo ng Panginoon? So ayan. Ayan. So, ito yung sinasabi ko po kanina. Ephesians 1, chapter 3, ay sinasabi rito yung mga pagpapala na ibinigay sa atin ng Panginoon na espiritual. Isa-isay natin saglit. Sabi sa verse 4, sabi dyan, ayon sa pagkapili. Napaka-blessed mo bilang mananampalataya dahil pinili ka ng Diyos bago pa itatag yung sanlibutan. So, sabi dyan, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging banal, walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Sa 5, sinabi dyan, tayo'y itinalaga sa pagkupkop. Tayo ay inadapt. Blessed ka, napakapalad mo dahil hindi ka lang pinili bago itatag yun sa libutan, kundi ikaw rin ay kinupkop. Alam na natin tong lahat, di ba? Yung mga doctrine na sinabi sa atin ng Panginoon, napaka-bless mo kasi pinili ka, kinupkop ka, pinalitan yung status mo, pinalitan yung status mo ng Panginoon at inangkin ka niyang parang tunay na anak. At ikaw ngayon ay naging tagapagmana niya rin katulad ng tunay na anak. So hindi lang yan, sinabi pa dyan sa 7, sa Kanya ay mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Katubusan, sinabi dyan. So, tinubos niya yung kasalanan mo na dapat ikaw yung tumubos. Pero dahil sa pagmamahal, sa laki at sa lalim ng pagmamahal ng Diyos, tinubos ka niya sa kasalanan na yun. Hindi lang yon, sinabi niya, sa pamamagitan ng Kanyang dugo ni Hesukristo, na kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kung hindi dahil sa dugo ni Jesus, hindi tayo mapapatawad sa mga kasalanan na meron tayo. Yung tumatak po sa akin sa Ephesians chapter 1 is yung sinabi sa verse 8. Sinabi dyan na pinasagana niya sa atin sa lahat ng karunungan at pagkaunawa. May kadugsong pa po yan pero pinutol ko na lang. Pero gusto ko i-highlight yung lavish na sinasabi rito o pinasagana. So, ibig sabihin po ng lavish dito, meron siyang ibinigay na blessing sa atin, pero hindi siya minimum. Hindi niya binigay yung minimum na matatanggap mo, kundi yung pinaka-the best. Parang higit pa sa the best na word yung binigay niya. Binigay niya sa'yo hindi yung minimum na blessing, binigay niya sa'yo yung full blast. Yung pinaka-the best na blessing na matatanggap ng isang mananampalataya. So, tinanggap mo yun. Inelect ka, inadapt ka, pinorgive ka, niredeem ka. Napakarami pa po. Kulang pa po yung verse na yan. Pero gusto ko lang i-highlight na napakamapalad mo mananampalataya dahil binigay sa'yo yung full blast ng blessing ng Panginoon. So, ito yung ginawa ni Jesus. Ginawa ni Jesus sa cross, binayaran niya yung kasalanan mo. Tinubos ka niya sa kasalanan na dapat ikaw yung magbayad. Kaya napakapalad mo. So, sana, kaya ko po binanggit yan bago natin makita kung paano dapat natin gamitin yung oras natin ng tama. Sana ito po yung maging motivation natin. Motivation natin na gamitin yung oras na ibinibigay sa atin ng Panginoon para sa mga bagay na ikaluluwalhati ng Diyos. Para sa ikaluluwalhati niya. So, gusto ko pong ibigay yung simpleng message ngayong hapon. Ayan. So, give your best because you receive the best. Give your best because you receive the best. Ibigay natin yung pinakamahusay natin na paggamit ng oras dahil nakatanggap tayo ng higit sa pinaka-the best, pinakamahusay na biyaya. So, kaya sinabi ko po sa inyo, sana ma-reflect nyo po kung paano nyo ginamit yung oras na ibinigay sa atin ng Panginoon. So kung mananampalataya ka, paano mo ginamit yung biyaya ng oras na binigay niya sa'yo? Gayong nakatanggap ka ng pinakamahusay na biyaya na binigay sa atin ng Panginoon.
So ano mang larangan yan, ano man yung ginagawa natin, simple man yan, o malaking bagay na ginagawa natin sa school, sa trabaho, o kung saan pa man yan, ibigay natin yung pinakamahusay na oras para sa Kanya dahil naka-receive ka ng pinakamahusay na biyaya na galing sa Kanya. So balik tayo sa topic natin. Sa Ephesians chapter 5, pinapayuhan tayo ni Paul na make the best use of time sa dalawang bagay. Ano yung dalawang bagay na yon? Pinapayuhan tayo ni Paul na gamitin sa pinakamahusay yung oras natin para sa sarili natin for your own sake. Pangalawa, gamitin mo yung oras na binibigay sa'yo ng Diyos sa pinakamahusay para sa kapakanan ng iba. So una, for your own sake. For your own sake. Paano ba natin gagamitin yung oras? Dinescribe yung buhay natin sa Ecclesiastes na maikli yung buhay. Paano ba natin gagamitin yung oras natin na maikli para sa ikaluluwalhati ng Diyos? So, kung gusto natin ma-make sure na nagagamit natin sa pinakamahusay yung ating oras sa ikaluluwalhati ng Panginoon, may mga dapat na hindi tayo gawin. May mga dapat na hindi tayo gawin. Ano yun? Tingnan natin yung negative. Negative na dapat hindi natin gawing mga mananampalataya. So, buksan natin yung Psalms. Yan, Psalms chapter 1. So, alam na rin natin to. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama. So, nag-aaksaya ka ng oras. Ito yung madalas na malimutan natin because with philosophy, yung view ng mundong to, gustong-gusto natin yan. Pero hindi natin namamalayan yung puso natin na shape na rin sa philosophy, sa view ng mundong to. So, kung gusto natin ng counsel, kung nagsisik tayo ng counsel, siguro we must read Bible. Ayan po yung pinaka-best na counsel na matatanggap natin kung nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Ngayon, nagsasayang ka ng oras, sabi dyan, kung ikaw ay lumalakad sa payo ng masama. Sa payo ng masama. Hindi lang yon, sinabi dyan, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan. Ni tumatayo man sa daan ng makasalanan. Yung daan po na sinasabi dito is gusto niya i-describe yung lifestyle, yung pamumuhay ng isang hindi mananampalataya. So, sabi dyan, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan. So, wag tayong tumayo sa pamumuhay ng isang taong masama. 'Di ba? Bakit? Kasi ulit, hindi natin namamalayan yung lifestyle natin, yung pamumuhay natin, natatranslate na din yung pamumuhay ng hindi mananampalataya sa atin, sa buhay natin. So hindi lang lumalakad, wag kang lumakad, wag kang tumayo sa daan ng mga masama. Sinabi ba diyan, ni umupo man sa upuan ng manunuya. Ano ibig sabihin nito? Yung mga manunuya, gustong-gusto nila na i-criticize yung mga anak ng Diyos. Kahit yung mga bagay na patungkol sa Diyos. Gustong-gusto nilang gawin yan. Pero bilang mananampalataya, sabi dyan, we should not sit with those people na kinikriticize yung nature o yung ating Panginoon. Bakit? Kasi hindi natin namamalayan na someday makriticize mo na rin yung ating Diyos. So, sa tatlong bagay na yan, lumakad, tumayo, at umupo, gusto niya lang sabihin na wag mong imbitahan yung kasalanan. Wag mong imbitahan yung kasalanan. Wag tayong magmalaki na kaya natin na hindi mahulog. 'Di ba? Kaya sinabi diyan, wag kang lumakad kasi meron kang possibility na mahulog sa paglakad o pagtayo at pag-upo. Hindi mo alam, nakakalakad ka na rin katulad ng hindi mananampalataya. 'Di ba? Kaya sinabi diyan, wag mong imbitahan yung kasalanan. Kasi pwedeng-pwede kang mahulog. Kaya sinabi, wag kang lumakad, wag kang umupo, wag kang tumayo na kasama nila. Kasi malaki yung possibility na magawa mo yung kasalanan na yon. Diba? Kaya parang yung sinabi ni Duterte, diba? Wag mo nang subukan. Diba?
masisira yung buhay mo eh. Diba? Funny siya, pero tama eh. Kasi lahat tayo, kahit gaano ka man kalalim sa theology, sa doctrine na alam natin, malaki pa rin yung possibility natin na mahulog sa paggawa ng kasalanan. Malaki pa rin yung chance mo mananampalataya. Ganong ka man katagal sa iglesia na ito, pioneering ka man mula sa mga bata, malaki yung possibility pa rin na mahulog ka sa pagkakasala. Kaya huwag kang magmalaki sa sarili mo kasi pwede kang bunutin ng Panginoon at ipahiya sa kayabangan na pinapakita mo sa maraming tao. So, ayun. Sa Ephesians chapter 5, ay nandito. Pwede nyo po i-open kasi hindi ko siya nalagay. So, sa Ephesians chapter 5, sinabi pa dito na kung ayaw mong masayang yung oras mo, sabi dyan, wag mong gawin yung mga kasalanan na binanggit sa chapter 3 hanggang chapter 6, sabi dyan. Sana tayo mga mananampalataya, wag natin sayangin yung oras natin sa ganito mga kasalanan. Pagbibiro ng di nararapat, mahalay, mga sakim, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, salitang walang karunungan, walang katuturan, mga pakikiapid, karumihan, ano man yung kasalanan na yon, pinapatunayan lang nito, it's a waste of time. It's a waste of time. Kapag ginagawa mo yung mga kasalanan na yan, na siguro hindi man nabanggit dito, gusto niyang sabihin sa'yo, unfruitful yan, nonsense yan, waste lang yan. So, kung may ginagawa kang kasalanan, sayang yung oras mo. Kasi sinasayang mo siya sa walang katuturan. Pinatunayan yan sa Ephesians chapter 5. Sabi dyan, chapter 5 verse 11a, take no part in unfruitful works of darkness. So, sayang yung oras kung dun mo i-spend sa pag-aaway, sa mga pagbibiro na di nararapat, sa mga salitang hindi nakaka-uplift ng mga tao. Sayang yung oras mo. Kaya sinabi dyan, yung kasalanan, unfruitful siya. Waste siya. So, kung ginagamit mo yung oras mo para dyan, sinasayang mo yung oras mo. Tingnan naman natin yung positive. Ano yung dapat mong gawin para hindi mo masayang yung oras mo? Pag tayo umalis sa Psalms, kung na-open po yung Bible nyo, Psalms 1, but his delight is in the law of the Lord, and on his law, he meditates day and night. Day and night. So makikita natin dito sa binasa natin, yung isang blessed na tao, ay yung taong ginagamit niya yung oras niya para hindi sa mga unworthy na bagay. Specifically, sa mga binanggit natin kanina, sa mga makasalanan na bagay, makikita natin sa binasa natin na siya yung tinutukoy na blessed. Yung tao na ini-spend yung oras niya sa pagde-devotion, pagme-meditate ng kanyang salita. So, ito yung mahirap, diba? So, kapag tinanong na yung mga devotion natin dito, ito yung mahirap kasi sinabi dyan, day and night. Day and night. Pero gusto ko lang po explain kung ano yung, bakit sinabing day and night dito. Sinabi lang naman po na day and night dyan na kapag yung devotion mo, ay yung meditation mo, hindi siya lumalabas sa kabila ng tenga mo. So, pwede mo siyang ma-meditate throughout sa day na yon, sa isang araw na yun, pwede mo siyang maalala hanggat sa mga susunod na oras. Sa mga oras na darating pa sa'yo, sa mga araw na dadating pa sa'yo, maaalala mo siya. Yun yung meditation na tinatawag. Hindi yung nag-devotion ka ngayon, pagsara mo, nakalimutan mo na agad yung devotion mo. So yun po yung sinasabi na meditation. Isang meditation na hindi mo nakakalimutan. Nasa puso mo siya, nasa isip mo siya, and tinatry mo siyang gawin. So, sana hindi naman po tayo mag-excuse sa mga sarili natin na naalala ko pa naman ngayon eh. Baka may nag-devotion po ngayon na Monday pa yung devotion, tapos hindi na nag-devotion sa mga araw na dumaan sa kanya. Diba? Kasi baka sabihin nyo sa akin, naalala ko pa naman. Hindi po ganun yun. Mahalaga pa rin yung pagde-devotion araw-araw, active, dahil active yung kasalanan. So kung mananampalataya ka, dapat active ka din sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi active yung kasalanan. Active din yung kasalanan.
So, ayan, balik tayo dun sa Psalms chapter 1. Siya yung tao na ini-spend niya yung oras niya sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Minemeditate niya to sa isip niya at sa puso niya. So, pwede din sabihin natin sa ating mga sarili, o sabihin niyo sa akin mamaya, hindi ko naman i-spend yung oras ko sa mga walang kakwenta-kwentang bagay dahil nagtatrabaho naman ako, gumagawa naman ako ng schoolworks. Pwede niya yan sabihin sa akin di ba? Pero gusto ko po sabihin sa inyo yung quotation na to. Asa na yung quotation? Wala. Wait lang po. Ayan. Okay, ayan. Yan po yung sabi dyan, do not spend all your time in laying up treasures in this world because you are going out of it. You are going to decay and you will leave them behind. So may verse din about dyan sa Matthew chapter 6 verse 19. Sabi dyan, do not lay up for yourself treasures on earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal in. So I believe when you spend much time sa mga bagay na yan, sa pagtatrabaho, naubos na yung oras mo sa pagtatrabaho, sa pag-aaral, and wala ka ng time para sa meditation, for me, it's a wasting time. Pag-aaksaya rin ng oras, yung sa daming oras na ginamit mo para sa trabaho mo, sa pag-aaral mo, hindi naman mali mag-aral, hindi naman mali mag-trabaho, hindi naman mali yung mag-OT, 'di ba? Wala naman pong mali diyan. Pero sana tayong mga nagsasabi siguro na busy, sana meron pa rin tayong time para sa meditation, sa pagde-devotion. So, hindi ko na siguro kailangan pantanungin ang lahat ng dito. Pero isang clear sa bagay na yan na it's a waste of time kapag ginagawa mo yung ginagamit mo lahat ng oras mo para sa pagtatrabaho. And I believe you have to repent of it. Kailangan mong i-repent yung bagay na yon. Dahil sinayang mo yung oras mo sa mga bagay na yon. So, para i-end yung yung point number 1 na ito, basahin natin yung Matthew siya. Ay, sorry. Hanggang 21 pala po yun yung kanina. So, ayan. Para i-end po yung point 1, basahin natin yung Romans chapter 13 verse 11. Sabi dyan, beside, 11 to 14, beside this you know the time that the hour has come for you to wake from sleep. For salvation is nearer to us now than when we first believe. Sinulat din po to para sa ating mga mananampalataya. Panahon na para gumising ka. Lalo na kung sinasabi mong mananampalataya ka at hanggang ngayon ine-spend mo pa rin yung oras mo sa mga bagay na hindi kagamit-gamit sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Panahon na para gumising ka at gamitin ng tama yung oras. Sa 12, sabi dyan, the night is far gone. The day is at hand. So then let us cast off the works of darkness and put on the armor of the light. 13, let us walk properly. Lumakad ka ng maayos as in the daytime. In the daytime, not in orgies and drunkenness, not in sexual immorality, in sensuality, not in quarreling and jealousy. 14, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to gratify its desire. So, isinulat ito sa mga mananampalataya, itong Romans na ito, para sa ating mga Christians, na we must realize who we are and what we are. Kailangan mong ma-realize kung sino ka, who we are and what we are. And you must buy time, every opportunity, dapat maglakad ka na ng maayos at gamitin ang oras na ibinigay sa atin ng Diyos araw-araw, hindi sa mga bagay na sinabi dyan na walang kabuluhan, yung mga kasalanan, pag-enjoy sa mga kasalanan na sinabi dito, dahil sinasayang mo lang yung oras.
Sinasayang mo lang yung oras kapag may ganyan kang ginagawa hanggang ngayon. Punta naman tayo sa last point. For the sake of others. So, spend your time. Gamitin mo yung pinakamahusay mong oras para sa iba. Para sa iba. So, paano ba natin magagamit yung oras natin para sa iba? So, paano ba natin magagamit yung pinakamahusay na binigay sa atin na oras ng Panginoon para sa iba? So, kailangan natin maintindihan, kailangan natin ma-realize kung ano yung condition nila at kung ano yung state nila. Ano ba yung condition ng mga hindi mananampalataya? Ano bang state ng mga taong hindi mananampalataya? Yung condition nila, they still belong on this evil world. So, tayo mga mananampalataya, nandito pa rin naman tayo sa isang mundo na masama. Pero hindi tayo dito. Hindi tayo belong sa isang mundong masama. Pero yung mga sinasabi ko dito, yung iba na hindi mananampalataya, ay belong pa rin sa mundo na masama. At yung state nila ay nasa ilalim pa rin sila ng kasalanan. Nasa ilalim pa rin sila ng kadiliman. But more than that, meron pa tayong alam patungkol sa kanila. Bukod sa nasa ilalim pa rin sila ng kasalanan, bukod sa bilong sila sa evil world na to, may alam pa tayo patungkol sa kanila. At ano yun? They observing us. Inoobserbahan nila tayo. And maybe, nagtatanong sila sa isip nila, bakit kailangan ko bang maging Christian? Bakit kailangan kong mag-join sa isang local church, Christian church? 'Di ba? And we can say maybe na ginajudge nila tayo base sa kung ano yung naoobserbahan nila sa atin. And for us believer, kailangan natin maintindihan, kailangan natin maunawaan at mapaalalahanan yung sarili natin ng kondisyon ng buhay nila. Yung kondisyon ng buhay nila, yung yung state na meron sila, para maintindihan natin sila, bakit maybe kinikriticize nila yung mga mananampalataya o ginajudge nila yung mga mananampalataya. So, also, they are not, diba, hindi naman sila nagbabasa ng salita ng Diyos eh. Yung mga hindi mananampalataya. Kaya saan talaga sila babase? Sa buhay natin. Sa buhay ng mga mananampalataya. Kaya sinabi ni Paul, wala. Sige. Kaya sinabi po ni Paul sa Ephesians chapter 5, verse 15, look carefully. Mag-ingat ka then how you walk, not as unwise, but as wise. So mag-ingat ka sa pamumuhay mo. Mag-ingat ka sa lakad mo bilang nagsasabi na mananampalataya. Bakit? Kasi nag-o-observe sila. Kasi nag-o-observe sila. Kaya sabi diyan, lumakad ka as not unwise. Hindi yung parang hangal. Kasi niligtas ka na diyan eh, wise ka na. So kung ikaw nagsasabing mananampalataya, matalino ka na, wise ka na. Kaya kailangan mo maging careful sa paglakad mo dahil nag-o-observe sila sa'yo. Nag-o-observe sila sa atin na nagsasabi na mananampalataya ako. So, kailangan mong pag-ingatan yung buhay mo, yung pananalita mo, yung paglakad mo, kung paano ka mag-isip at kung ano pa man. Kailangan mong ingatan yung sarili mo kung nagsasabi kang mananampalataya. Dahil, again, they observed us. Inoobserbahan ka niya. And maybe, ayun nga, sinabi ko kanina, maybe tinatanong nila yung sarili nila, bakit kailangan ko maging Christian? Bakit kailangan ko mag-join sa isang local Christian church? Now, magiging conclusion nila, tingnan ko yung taong nagsasabing Kristiyano, kung paano siya mamuhay. And then, di ba, lagi natin tatandaan na hindi sila nagbabasa ng Bible. Kaya, titingin sila sa'yo. Titingin sila sa buhay mo kung paano ka mamuhay sa community, yung sinabi ni Mike kanina, sa community, sa bahay nyo, sa school, sa trabaho, kung saan pa man. Kaya kailangan mong mag-ingat sa lakad mo. So, okay na ba? Yan, look carefully. So, buksan naman natin yung 1 Peter chapter 2. Sabi dyan,
keep your conduct among the Gentiles honorable, so that when they speak against you as evildoers, yung kahit na sabihan man tayo nila ng evil ka, sabi dyan, they may see your good deeds. Yung panlaban mo, yung mabuti mong gawa. Mabuti mong gawa, good deeds, and glorify God. So, you don't have to argue sa mga tao na yon. Hayaan mong yung good works na yon, yung magsalita para sa kanila, na mali sila. Na mali sila. So, kahit na i-judge ka dahil sa faith mo, hayaan mong makita nila yung good works na yon. Ayun yung sasagot sa mga paratang nila sa'yo. At you don't have to argue para doon, but you need to show it, yung good works na kailangan mong ipakita yung magagandang gawa para sila na mismo yung sumagot sa mga paratang nila sa atin. So ano bang klaseng buhay yung pwedeng makita ng iba at gamitin ng Diyos para sa kanila, sa kanilang conversion? Ano ba yon? Tingnan natin, discipline life. Isa to sa pwedeng gamitin ng Diyos para sa conversion ng iba, isang disiplina na buhay. So, katulad sa topic natin ngayon na making the best use of time. Isang pagdidisiplina rin na ginagamit natin ng tama yung oras na binibigay sa atin sa pagdidisiplina ng oras natin. 'Di ba? So, kung on time tayo sa service, on time sa trabaho, gagamitin yan para sa iba. Yung disiplina mo sa buhay, pwede yan gamitin para ma-convert yung iba. Kung ano mang uri ng disiplina natin, hindi lang sa oras, disiplina sa buhay, pwede yan gamitin para ma-convert yung mga hindi mananampalataya. Pwedeng makita nila yung disiplinado mong buhay at makumpara nila yung disiplina na ginagawa nila at disiplina ginagawa ng isang mananampalataya. So, pwede yan gamitin, yung pagdidisiplina mo ng sarili mo sa oras, o pagdidisiplina mo sa sarili mo sa trabaho, sa pag-aaral at kung saan. Pwede yan gamitin, saan mang larangan yan, pwede yan gamitin para ma-convert yung mga hindi mananampalataya. Kaya sinabi again ni Paul, look carefully. Kailangan mong mag-ingat. Kahit sa bagay na to, ingatan mo. Dahil pwede yan gamitin ng Diyos para iligtas yung mga hindi mananampalataya. Pwedeng gamitin niya yung pagdidisiplina mo sa buhay mo, o disiplinang buhay mo, disiplinang paggamit ng oras mo para sa ikaliligtas ng hindi mananampalataya. Pangalawa, not characterized by stumbling or falling away. So, wag natin isipin na yung pag-stumble ay isang mga kasalanan na very obvious lang. Yung mga malalaking kasalanan. But you can stumble din yung iba sa mga sigurong mga kasalanan na hindi halata. Yung mga kasalanan na hindi natin siguro napapansin. Example, kapag hindi ka disiplinado sa oras mo, pwede silang matisod. Kung sinasabi mo na mananampalataya ka, pero hindi ka disiplinado sa oras mo, hindi ka disiplinado sa buhay mo, pwede nilang ma-question yung Kristiyano mo, pagiging Christianity natin. Diba? So, kung paano tayo magsalita, kung paano tayo mawala ng sympathy o etc., pwede tayong makapag-stumble ng iba. So, sabi dyan, at yung ganong pagkilos, isang pagkilos na careless o hindi nag-iisip na pagkilos. 'Di ba? Kasi parang wala kang pake sa pag-stumble para sa iba. So, para hindi masayang yung binibigay sa iyo na oras ng Panginoon, dapat ingatan mo yung walk mo sa Kanya na wala kang ma-stumble na iba. 'Di ba? Yan yung sinasabi ni Paul doon. Now, kung ganun ka, hindi ka good recommendation sa ating Panginoon. Kung nakikita nila yung pagiging careless mo sa anumang larangan niyan, hindi ka magandang recommendation sa Christianity. Kinakaladkad mo yung pangalan ng Panginoon. Kasi sinasabi mong mananampalataya ka pero hindi nakikita sa kilos mo dahil careless ka. So kaya sinabi ni Paul, kailangan mong mag-ingat. Pag-ingatan mo. Sa huli, sa lahat ng mga pinag-aralan po natin, it really requires
consistency. Kailangan natin maging consistent sa bagay na to. But aminin nating lahat tayo ay hindi consistent. Inconsistent tayong lahat. 'Di ba? Example, 'di ba, sa mga kapatiran natin na nakikita natin na nakakatisod, kahit nga tayong mga mananampalataya natitisod sa kapwa mananampalataya dahil sa pagiging inconsistent nila, 'di ba? Paano kung ganun yung Panginoon? Tumingin siya sa pagiging inconsistent mo. 'Di ba? Edi wala ka na. Talo na tayo, 'di ba? So, we should thank God because yung destiny natin hindi siya nakabase sa pagiging inconsistent mo. Hindi siya nakabase sa pagiging inconsistent ng isang nagsasabing mananampalataya. Kasi alam niya naman na hindi natin kayang lumakad ng perpekto eh. Maraming pagkakataon pa rin na magiging inconsistent tayo sa buhay natin. Maraming pagkakataon pa rin maaksaya natin yung oras natin sa mga walang kabuluhan at magiging careless pa rin tayo. Pero hindi doon tumitingin yung Panginoon. Hindi siya tumitingin sa pagiging consistent mo. Kasi tumitingin siya kay Jesus Christ. Yung isang tao na naging consistent from the very beginning hanggang sa mamatay siya sa cross. Naging consistent siya sa pagsunod sa kanyang Ama. Kung saan wala siyang nagamit niya yung buong oras niya para luwalhatiin yung ating Panginoong Jesus. At yun, ayan. So, pero wag natin gawing excuse yon para maging careless tayo sa mga buhay natin. Kasi baka sabihin natin, hindi naman dito natingin ng Panginoon. So, okay lang yan. So, sinasabi na naman ng Bible, yun sinasabi na strive. Dapat na mag-strive ka na maging consistent sa pamumuhay mo. Sa isang buhay na ginagamit yung oras ng tama. Sa isang buhay na sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Para sa mga hindi mananampalataya na nandito, I salute when you use your time properly. So, sinasalute po kita kung ginagamit mo yung oras mo ng maayos at nagiging productive ka. Ikaw man ay mabuting mag-aaral, ikaw man ay mabuting parent, pero kung ikaw ay hindi mananampalataya, you are wasting your time. Hindi mo lang sinasayang yung oras mo, sinasayang mo rin yung buhay mo. Sayang yung buhay mo at sayang yung oras mo. At praise God kasi hanggang ngayon, may pagkakataon ka pa rin. May oras pa rin na binigay sa iyo ang Panginoon para mapakinggan mo lahat ng bagay na sinasabi niya dito sa pulpito na ito para magsisi sa kasalanan at manampalataya sa Kanya. Para sa ating lahat, gusto ko po i-end yung sermon ngayong hapon sa verse ng Romans chapter 12:14. So then, each of us will give an account of himself to God. So, pagbabayaran mo yung oras na sinayang mo, mabuti man ito o masama, pagbabayaran mo yun sa Panginoon. Saan mo man ito gamitin. At sa tingin ko, yung magandang tanong, hindi kung gaano karaming oras meron ka. Yung dapat na tanong ay kung saan mo ito ginamit. Kung saan mo ginamit yung oras na binigay sa iyo ng Panginoon. Manalangin tayo. Lord, salamat po sa hapon na ito, Panginoon, bagaman talagang nakakaantok at maraming distraction sa paligid, Panginoon, sa mga naririnig, sa mga nararamdaman o mga naiisip, Panginoon. Pero nagpapasalamat kami dahil ang inyong salita ay hindi natitigil na ipangaral. Hindi ito nakakadena, Panginoon. Kaya salamat po, Panginoon, sa rebuke, sa warning, sa encouragement, Panginoon. Tulungan nyo kami sa week ulit na darating sa amin, kung saan bibigyan nyo ulit kami ng oras kung inyong kalooban, ay magamit namin ito sa mga bagay na kung saan ikaluluwalhati nyo lamang, Panginoon. Tulungan nyo kami na kaming mga mananampalataya na pag-ingatan yung buhay namin, nang sa ganon pwede nyo itong gamitin para sa salvation din ng iba, Panginoon. Tulungan nyo kami na iwaksi yung mga kasalanan, katamaran, o kung anumang kasalanan na aming na-enjoy, kundi gamitin namin yung oras namin para
kayo ay luwalhatiin, Panginoon. At para sa mga mananampalataya, pinapanalangin namin na sana gamitin nyo to, yung pangangaral magmula kaninang umaga hanggang ngayong hapon, para maging warning at maging silbing encouragement ito at maging daan para sa kanilang ikaliligtas, Panginoon. Salamat po sa hapon na ito, Panginoon, sa inyo ang papuri at pasasalamat sa tanging pangalan lamang na Jesus. Amen.